Hintay muna. Huwag kang bumili ng anumang eSIM para sa iyong biyahe sa China hanggang hindi mo natapos panoorin ang video na ito. Dahil ang malupit na katotohanan ay 90% ng mga pagpipilian doon ay gagawing ganap na walang silbi ang iyong telepono sa sandaling makarating ka. Gusto ng lahat malaman kung ano talaga ang pinakamahusay na eSIM para sa China. Kaya kinuha ko ang dalawang pinakasikat na pangalan sa merkado, Auralo at Holofly, diretso sa Beijing para sa tunay na pagsubok. Susubok tayo ng kanilang download speeds, upload speeds at makikita kung kaya nilang lampasan ang Great Firewall. Para makatipid ng oras, nakalink na ang pinakamababang diskwento para sa parehong eSIM sa tuktok ng description at sa pinned comment. Maaari mong isave iyon para sa bandang huli, pero ngayon, sumabak na tayo sa unang pagsubok. Kung hindi ka pa nakapunta sa China, kailangan mong lubos na maunawaan kung gaano kahigpit ang kanilang internet censorship. Halos lahat ng inaasahan mo araw-araw ay ganap na nakablock. Ang Google Maps, Gmail, WhatsApp, Instagram, Facebook at YouTube ay ganap na hindi ma-access sa regular na lokal na network. Isipin mong bumaba sa mahabang flight, sinusubukang makipag-ugnayan sa iyong hotel o pamilya, tapos biglang blanko ang iyong screen. Maraming turista sa unang pagkakataon ang nagkakamaling bumili ng lokal na SIM card sa paliparan. Hindi lang ito nangangailangan ng komplikadong proseso ng pagpaparehistro ng pasaporte na nasasayang ang iyong bakasyon, kundi wala rin itong built-in na VPN. Ibig sabihin, may lokal na data ka pero naka-cut off ka pa rin sa Western Internet. Kaya naman, ang pagbili ng prepaid travel eSIM online bago ang iyong biyahe ang pinakamatalinong hakbang. Ang sikreto ay ang mga internasyonal na eSIM ay nagro-route ng iyong data sa pamamagitan ng mga server sa Hong Kong o Singapore. Nagbibigay ito ng built-in na VPN nang walang kahirap-hirap. Pas pagka-landing mo, i-on mo lang ang phone mo at agad kang makaka-text sa pamilya mo o makakagamit ng Google Maps nang hindi na kailangang mag-download ng kahina-hinalang third party. Mga VPN apps na maaaring tumigil sa kalagitnaan ng iyong biyahe, simulan natin sa Auralo na siyang napaka-popular para sa maikling biyahe. Ang QR code installation ay tatagal lang ng 2 minuto habang nag-iimpake ka pa lang sa bahay. I-scan mo lang ang code, i-label ang linya sa phone mo at iwan itong naka-off hanggang sa makarating ka. Pagka-landing ko sa Beijing, sinalihan ko na lang ang aking data line sa Auralo eSIM. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon na ako ng matatag at ligtas na koneksyon. Nang mag-speed test ako sa gitna ng maingay na lungsod, nakakuha ako ng mga 40-50 megabits per second na download speed. Ang ping ay nakakagulat na mababa dahil ang data ay dumadaan sa malapit na Asian servers, kaya napakabilis ng pag-browse. Nakapag-stream pa ako ng 4K videos sa YouTube nang walang nakakainis na buffering. Ang bilis mag-load ng Instagram Reels, magpadala ng high-res photos sa WhatsApp at mag-check ng work emails, parang nasa bahay lang. Kung light to moderate data user ka na gustong may maaasahang koneksyon, magandang pili ang Auralo. Kung gusto mong kumuha ng Auralo eSIM para sa biyahe mo, may espesyal akong discount para sa'yo. Pwede kang makatipid ng hanggang 15% sa bibilhin mo ngayon. Gamitin ang code checklist para sa 10% off kung existing user ka. Kung bago kang user, gamitin ang code checklist new para sa malaking 15% off. O i-click mo lang ang link sa description, auto-apply na ang coupon sa checkout, di mo na kailangang mag-type. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang giant, ang Holofly. Maganda nga ang Auralo pero may limit ang standard data packages nila. Kung palagi kang gumagamit ng maps, nag-a-upload ng videos, or nagtatrabaho on the go, nightmare ang maubusan ng data. Dito ay nagbabago ang lahat sa Holofly. Nag-aalok ang Holofly ng tunay na walang limitasyong data sa China. Hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol sa pag-top up, pagsubaybay ng usage, o pagkawala ng koneksyon sa pinakamahalaga. Sinubukan ko ang Holofly habang nag-Vivo call sa pamilya ko at nag-upload ng malalaking files para sa trabaho. Napaka-consistent ng bilis, nasa 50-60 megabits per second lang palagi. Higit sa lahat, hindi natanggal ang koneksyon kahit na mabilis na gumagalaw sa iba't ibang distrito sa subway. Ang unlimited data ay nagbibigay sa iyo ng kamangha-manghang kalayaan. Para sa mga digital nomad o mabigat na gumagamit ng social media, ang peace of mind na ibinibigay ng Holofly ay walang kapantay. Kung unlimited data ang kailangan mo, gamitin ang code na checklist sa checkout. Ang code na ito ay nagbibigay ng 5% diskwento sa anumang Holofly Travel eSIM. Kung kailangan mo ng pangmatagalang plano, ang parehong code ay magbibigay ng 10% diskwento sa Holofly plans para sa unang 12 buwan. Ang pinakamadaling paraan ay i-click lang ang Holofly link sa aking description at automatikong mag-a-apply ang diskwento sa iyong cart.
Sa laban ng Oralo versus Holofly China, alin ang dapat mong piliin? Ang sagot ay depende sa iyong personal na estilo ng paglalakbay. Kung mahigpit ang iyong budget, ilang araw lang ang stay, at kailangan mo lang ng basic na navigation at messaging, si Oralo ang malinaw na panalo. Pero kung ikaw ay mabigat na gumagamit ng data, ayaw ng stress sa data caps, at gusto ng seamless na koneksyon kahit saan, talagang sulit ang Holofly. Ano man ang mapili mo, siguraduhing bilhin ang iyong prepaid eSIM online at i-install ang QR code bago ka sumakay sa eroplano. Lahat ng auto-apply discount links para sa dalawang option ay nasa description sa ibaba. Kung gagamitin mo ang aking link, makakatulong ito sa channel ng walang dagdag na bayad sa iyo. Kung nakatulong ang speed test na ito sa pagpaplano ng iyong biyahe, mag-iwan ng mabilis na like sa video na ito. Para sa mas mahahalagang tips sa iyong biyahe sa China, i-click ang video na nasa screen mo ngayon. Ligtas na paglalakbay at magkita-kita tayo sa susunod.